Sa unang tingin, para kang si Ate Honey. Para ka pa rin si Ate Honey pero pag papakatitigan ka na, aaralin, lahat ng nakakakilala sa'yo, masasabi na may nagbago. Para kang si Ate Honey na parang hindi. Tama ka ulit. Parang hindi na talaga ako si Honey. Kasi yung Honey na kilala nyo, wala na. Pinatay na siya. Hindi kasi dininig ng langit ang panalangin niyang iligtas siya eh. Kaya, ito na ako ngayon. Sa buhay natin, hindi naiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagsisisi, mga panghihinayang sa mga bagay na dapat ginawa o hindi dapat ginawa. Pero ano ang nakahanda mong ibigay bilang kapalit o kabayaran? Kaya mo bang isuko ang kaluluwa mo para sa isa pang pagkakataon para mabuhay? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ang kwento pong ibabahagi ko ngayon ay nangyari sa matalik na kaibigan ni Mama na nabigyan man ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Malaimpyernong pagdurusa naman po ang naging kapalit. Kaya sa huli, pinili niyang isuko na lang din ang buhay na ibinigay sa kanya. Delisa, sige na po. Baka naman pwede niyo pa ulit tawagan o i-text ang Ate Manuela ko. Diyos ko naman kulit-kulit mo naman Pangilang balik mo na ba yan ngayong araw? Hindi ka ba nananawa? Hindi ka ba napapagod maglakad? Ang layo-layo na inyo, hindi ba? Dadaan ka pa ng pilapil, tas tatawid ka pa ng ilog bago makarating dito. Tsaka, hindi ba tumulan? Hindi ba malakas ang agos ngayon? Parito ka ng parito, hindi ka ba natatakot na maabutan ka biglaan ng pagbaha? Na matangay ka? Natatakot po siyempre. Kaso, kailangan kong malaman kung sumagot na ba si ate sa pinatitext ko Malala na po kasi si mama namin. Kailangan niya nang madala sa ospital. Pag di pa namin inasikaso si mama, baka mapano na si mama, Ate Lisa. Oh, ano? Ano pang gusto mo talaga sa akin, ha? Sure po ba wala kayong tawag na hindi nasagot? Baka mamaya tumawag ng ate ko tapos hindi nyo nasagot kasi busy kayo sa tindahan. Ay, ang kulit! Ayaw mo talaga maniwala sa akin, ha? Bit-bit ang dekipad niyang cellphone. Lumabas si Ate Lisa ng tindahan. Pinakita niya sa akin ang call logs. Wala nga siyang na-miss na tawag. Yung message na pinasend ko sa number ni Ate Manuela na alam ko. Nainiwan niya sa amin nung huli siyang umuwi magdadalawang taon nang nakalipas ay wala pa ring reply. Ano? Opo nga, naniniwala na po ako. Isang-isa na lang. Baka pwede niyo po siyang subukan na tawagan ulit. Tapos text na rin po. Ay, aba naman Ineng. Pinagbigyan na kita kahapon, nung nakarang araw at nung isa pang araw. Kasi alam ko kalagayan yung mag-ina sa kubo pero hindi pwede yung libre. Mamimihasa ka na pag pinagbigyan kita. Buti sana kung libre yung load na ginagamit ko pa kontak sa ate mo, hindi naman. Globe pa naman siya tapos ako smart. Mas mahal po ba pag ganun? Aba oo, mas mahal. Sobrang mahal. Magkano po kaya? 10 piso para sa 2 minutong tawag tapos sa text. O sige, piso isang text na lang. Isa-isa kong nilabas ang barya sa bulsa ng shorts na suot ko. 10 piso yon, sakto. Maski sobrang piso wala. Kung meron lang kaming pwedeng kainin ni Mama, baka sinugal ko na yung 10 para muling matawagan si Ate Manuela. Pero dahil hindi ko yun pwedeng gawin, ay napabuntong hininga na lamang ako. Kung ako sa'yo kesa namumuti ang mata ng nanay mo sa kahihintay sa ate mong hindi mo nga alam kung may plano pang magpakita pumunta ka na lang sa barangay. Doon ka magpatulong. Baka may mapala ka pa doon pag doon ka dumiretso kaysa naghihintay ka ng himala sa tindahan ko.
Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang umasa, Riri. Wala na yatang paki ang Ate Manuela niyo sa inyo eh. Po? Ate Lisa naman eh. Yung pagiging chismosa niyo po, wala rin talagang pinipiling araw, oras at sitwasyon, no? Busy lang po ang ate. Busy siya sa trabaho niya sa Maynila. Baka nahihirapan pa siyang magpaalam para makauwi dito. Pero uuwi yun. Uuwian niya kami. Mahal kami nun eh. Lalo na ako. Mahal ako ni ate. Siya nagsabi, mahal na mahal niya raw ako. Mahal ka? Mahal ang pamilya niyo? Eh kung mahal kayo, ba't hindi kayo inuuwian? Ba't hindi kayo binibisita? Kailan ba huling bumisita ang Ate Manuela mo? 2 taon na ba? Hindi lang 2 taon, kundi magtatatlo na. Hindi ko na sinabi kay Ate Lisa ang impormasyong yon. Ayoko kasing gamitin niya yon sa akin para mapaniwala niya ako sa sinasabi niya. Mahal kami ni ate. Kahit na anong mangyari, ayokong questionin ang pagmamahal niya sa akin, sa amin. Pag-angat ko ng tingin kay Ate Lisa, nakipagngitian na lang ako sa kanya imbis na makipagdiskusyon. Ma, hindi ko na po pala patatawagan si ate. Hindi ko na rin po sa papatext. Pero babalik pa rin po ako nang babalik dito ha. Baka kasi mag-reply si ate mamaya o di kaya sa mga susunod na oras eh. Eh bahala ka, ikaw naman ang magpapagod hindi naman ako. Ano, yun lang ba pinunta mo rito? Ha, Riri? Kung may plano kang magpalistahin ako pasensya na ha. Hindi kita mapagbibigyan. Malulugi na ako pag nilista ko na naman ang gusto mong kunin eh. Opo, alam ko po. Hindi naman po ako magpapalista talaga eh. Bibili po ako. Nang ano? Yung Lucky Me po. Yung itnok na flavor po. Bago yan, di ba? Oh, hinagaan namin to kanina. Talaga masarap. Parang may itlog kahit wala. May bigat at kurot sa dibdib kong pinakawalan yung huling 10 piso namin ni Mama. Yung huling yaman namin. Pag-abot ni Ate Lisa ng noodles, nakaramdam ako ng konting tuwa at pagkasabik. Kahit noodles pa rin ang kakainin namin ngayong araw, at least iba na yung flavor. Hindi basta chicken o di kaya beef. At tangan-tangan yon ay naglakad na ako pauwi. Gawa ng ulan, madulas ang tilapil. Pakiramdam ko'y nasayang ang pag-iingat kong tumawid sa ilog nang bigla akong sumalampak sa pilapil pagkatapos kong madulas. Nang makumpirma kong walang masakit sa katawan ko, naalala kong noodles kong binili. Naupuan ko yon. Bukod sa nadurog yon ng bigat ko, nabutas din ang packaging nito dahilan para tumapon at maputika ng pagkaing dapat ay hapunan na namin ni Mama. Ate Lisa? Ori! Ba't nandito ka na naman? Huwag mong sabihin na i-check mo ulit kung nag-reply na bang Ate Manuela mo. Hindi pa. Wala pa. Teka nga. Bakit kanya na ang itsura mo? Ano ba nangyari sa'yo bata ka? Puro ka putik. Ate, nadulas po ako. Natapon yung pagkain. Wala na po kaming kakainin ni Mama. Baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng kahit ano. Pagtatrabaho na lang po ipapalit ko. Paglilinis ko po kayo ng bahay o kaya ipaglalaba. Ay, Diyos ko talaga. Diyos ko, ba't mo ba ako ginawang mabagin? Paano ko hindi ngayon sa kaawa-awang batang ito? Hindi bali na. Oo na, halika na rito. Pumasok at bibigyan kita. Pagkakita ko sa bayong na dala ni Ate Lisa, agad nagsalubong sa pagtataka ang kilay ko. Ate, ano po yan? Ano ba sa tingin mo? Di bigas. Ilang gulayin. Delata, itlog, noodles. Po? Ang dami naman. Ang dami-dami po nito. Magkano po to? Baka lalo po kaming malubog eh. Hindi na. Huwag mo na isipin. Tsaka mo na yung isipin. Kung paano niyo ako babayaran. Sa ngayon, ipagpasa Diyos na lang muna natin to. Siya nang bahalang mag-bless sa akin para sa kabutihan ko sa inyong magnanay. Kilala si Ate Lisa sa pagiging tsismosa niya sa lugar namin. Pero bukod doon, kilala rin siya sa pagiging matulungin niya. Yun nga yata ang dahilan kung ba't hindi nalulugi ang tindahan niya kahit maraming nangungutang. Sa bait niya, binibless siya ni Lord. Hindi hinahayaan ni Lord na mawala ang pangkabuhayan nilang pamilya. Thank you po, Ate Lisa. Maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin ni Mama.
tatandaan ko po tong kabutihan yung to. Tapos pag malaki na po ako, parang si Ate Manuela na may trabaho sa Manila, ibabalik ko po lahat ng natulong niyo sa amin. Babayaran ko pong utang na loob namin. Nako, napakabibot, ang dami-dami mo alam. Manang-mana ka sa Ate Manuela mo, alam mo ba yon? Bukod sa sobrang kamukha mo siya, parang siyang siya ka kung magsalita at kumilos. Kung hindi nga lang alam ng mga taga rito na si Ate V ang mama mo, iisipin naming lahat na si Manuela talaga ang mama mo. Alam niyo po, lagi ko po yung naririnig kay mama ko. Sabi niya, manang-mana ako kay ate ko. Pati nga daw po kadaldalan, tsaka kapilyahan, nakuha ko rin po eh. Oh, pero tama na muna to. Sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Ingatan mo yung bayong nga. Tapos ibalik mo sa akin. Mas mag-ingat ka na rin sa paglalakad ang hindi ka na sumemplang. Opo. Paglabas ko ng tindahan ni Ate Lisa, sumalubong sa akin ang pamilyar na babae. 7 na ang gupit niya at ang mukha'y punong-puno ng iba't ibang kolorete. Kahit na ang kapal-kapal nun, nakilala ko pa rin si Ate Manuela. Akala ko namamalikmata lang ako kaya kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko. Pagmulat, nandun pa rin siya. Nakatingin pa rin siya sa akin. Sa isang kamay niya ay may eco bag at sa kabila naman, lata ng iba't ibang biskwit. Riri? Manuela? Ikaw ba yan? Talaga bang ikaw yan ha? Iha, hindi kita nakilala. Ang laki ng pinagbago mo, yung buhok mo, yung pananamit mo, yung mukha mo. Ba't ganyan Iha? Ba't para ka namang nangudngud sa makeup ha? Ate Lisa talaga wala ka pa rin palang pinagbago ano po. Hilig mo pa rin magbigay ng opinion nyo. Kahit na hindi naman hinihingi. Ate Manuela! Ate ko! Ate, ikaw nga! Nandito ka! Umuwi ka na! Nabasa mo ba yung pinadala kong text? Alam mo kung anong lagay ni Mama? Hindi sumagot si ate. Binitiwan niya lahat ng dala niya at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Parang hindi siya makapaniwala na ang laki-laki ko na. Niyakap niya ako ng mahigpit. May pumatak sa balikat ko. Akala ko luha yon. Akala ko umiiyak si ate pero pagtingin ko sa kanya, wala namang luha sa mata niya. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba ng utak ko yung naramdaman kong yon o mabilis lang na naitago sa akin ni ate ang pag-iyak niya. Ang laki-laki mo na. Halos hindi kita nakilala. Hindi ko inasahan na ganito ka nakalaki Akala ko, ang nasa utak ko, para ka pa rin yung bulilit na iniwan ko nun. Ate, si Mama. Ate? Opo, ate. Teka, ba't parang gulat na gulat kang tinawag kitang ate eh? Ate naman talaga kita. Hindi ako nagulat. Sa sobrang tagal natin di nagkita, hindi ako sanay na may tumatawag sa aking ate. Si Mama, ano problema ni Mama? Ano nangyari sa kanya? Hindi na nakakatayo si Mama, ate. Hindi niya na kaya. Tapos parang nahihirapan na rin siyang huminga. Dati, kaya pa nung paper bag eh. Yung doon siya hihinga pag nahihirapan siya. Pero ngayon hindi na talaga. Ate, may pera ka ba? O di kaya may alam ka bang paraan para madala natin si Mama sa ospital? Ate! Hello, ate! Ate, naririnig mo ba ako? Wala po. Wala kang pera para kay Mama? Meron. May pera ako. Huwag kang mag-alala. Really. Papatingin natin si Mama. Ipapagamot natin si Mama. Akong bahala. Huwag kang matakot. Huwag ka na umiyak. Nandito na si ate, ha? Si ate nang bahala sa lahat. Pagdating namin sa bahay, sumenya si ate na huwag ko raw sabihin kay Mama na nakauwi na siya. Pinauna niya ako ng pasok sa bahay. Naabutan ko si Mama na pilit na bumabangon kaya nataranta akong tumakbo papunta sa kanya para umalalay. Ma, sigurado ka bang kaya mo? Kasi kung hindi, huwag niyo na pong ipilit na umupo. Baka mamaya mapano ka na naman eh. Nandyan na siya, di ba? Tama ako? O mali? Ang mama mo, nandyan na siya. Nasa labas ba siya? Nagtatago ba siya sa labas? Tinataguan niya ako? Hindi ako pwede magkamali. Si Manuela yon. Naaamoy ko siya. Mula nang sumemplang si Mama sa may CR, magdadalawang linggo na ang nakalilipas kung ano-ano na ang sinasabi niya. Hindi na ako nabahala nung tinawag niya si Ate Manuela na mama ko kasi alam ko naman na hindi. Alam ko naman na kapatid ko lang si Ate Manuela at siya ang mama ko. Pero kahit na alam ko yon, may kakaiba kong
naramdaman. Pakiramdam ko may kung anong pinto ng katotohanan sa buhay ko ang nagkaroon ng siwang. Re, nasa na siya? Nasa na si Manuela? Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita. Marami kaming kailangan pag-usapan eh. Ma, nandito na ako. Ma, nakauwi na po ako. Pasensya na kung natagalan po Pasensya na ako ngayon lang. Ngayon ko lang kasi talaga kinayang umuwi eh. Nung wala na yung lalaking yun. Hindi mo pa rin ba napapatawad ang Tito Bobet mo? Kahit ang tagal-tagal na nung nangyari. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Ikaw ang huling buka ng bibig niya, Manuela. Hinahanap ka niya. Gusto niyang hingin ng kapatawaran mo. Kung pwede nga lang, kung kaya lang namin at alam namin kung saan ka namin hahanapin ka namin. Mabuti na lang at hindi na po kayo nag-aksaya ng oras. Kahit naman mahanap niyo ko, hindi ko pa rin siya mapapatawad eh. Hindi ko mabibigay sa kanya yung kapatawarang gusto niya. Manuela naman, anak naman. Hindi po ang bagay na tong inuwi ko rito. Ayoko po na pag-usapan natin ang bagay na yun. O ang demonyong yun. Demonyong yun? Ate, sino pong tinutukoy mo? Wala. Ay, Riri. Po? Sa bag ko. Marami akong pasalubong sa'yo. May mga damit at kung ano-ano pa. Tingnan mo, isukat mo, tas pakita mo sa akin ha. Sige na, dali, kunin mo na para makapag-usap din kami ni Mama ng kami lang. Pagtango ko kay ate, tinakbo ko na yung bag niyang iniwan niya sa may pinto. Kunot noong napatingin ako sa sarado ng pinto ng kwarto. Pagkakita ko sa laman nun. Akala ko may dala siyang damit o gamit. Kaya ang laki-laki at ang bigat-bigat ng bag niya. Pero pagbukas noon, puro pang-akin lang ang nandoon. Lahat akin. Damit, mga ipit, laruan, sapatos, pati yung relong may Barbie na iniinggit sa akin ng kaklase ko na sinumbong ko kay Ate Manuela. Sa pamamagitan ng pagpapatext kay Ate Lisa, meron din. Dala ng labis na tuwa kasi talo pa ni ate yung balikbayan ay nakalimutan kong nag-uusap nga pala sila ng masinsinan. Malalaking hakbang kong tinungo ang pabalik sa kwarto. Nung kakatok na ako'y bigla kong narinig ang seryosong boses ng ate ko at ni Mama. Hindi pwede, Ma, hindi. Hindi ko kaya. Pag nalaman ni Riri ang totoo, magagalit siya sa akin. Hindi na ako matatanggap, Ma. Pero Manuela, hindi na ako magtatagal. Huwag ka kasing ganyan magsalita, Ma. Gagaling ka pa. Ipapagamot pa kita. Hindi na. Huwag na. Yung perang magagastos mo sa akin, itabi mo na lang. Hayaan mo na ako. Nahihirapan na rin naman talaga ako eh. Gusto ko na magpahinga. Manuela, gusto ko na magpahinga. At magagawa ko lang yun kung alam kong may makakasama na yung bata. Ma, anak ko si Riri. Mukha bang pababayaan ko siya? Siyempre hindi. Sakaling mangyari nga yung sinasabi niyong mangyayari. Hindi ko naman siya iiwan dito eh. Isasama ko na siya sa akin sa Guimaras. Pero gusto ko naman natiling sikreto yung tungkol sa pagkatao niya. Manuela. Mangako ka sa akin, Ma. Ma, mangako ka. Mangako ka please. Sabihin mo kahit ano mangyari, hindi malalaman ni Riri na ako talagang mama niya. Na hindi kanya totoong mama, kundi lola. At hindi na ako kapatid, kundi mama. Mangako kang dadali mo sa hukay ang sikretong to, Ma. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ko rin kayang magpanggap na hindi ko yun narinig. Kaya nagpakita na ako sa kanila. Lumuwa sa gulat ang mga mata ni Ate Manuela. Nakabuka ang labing tumayo siya at lalapit na sana sa akin. Pero hindi na tumuloy pagkatapos kong humakbang patras. Kanina ka pa ba dyan? Nag-uusap kami ni Mama, di ba? Di ba sabi ko sa'yo doon ka muna? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Hindi ba naturo sa'yo ni Mama na masama at hindi maganda yung nakikinig ka sa usapan ng may usapan? Kahit tungkol po sa akin yung usapan, bawal pa rin po ako makinig. Totoo po ba? Hindi tayo magkapatid? Na mag-ina po tayo? Totoo bang hindi si Mama ang mama ko kundi ikaw? Kung ikaw ang mama ko, sino pong papa ko? Bakit tinago niyo po to? Bakit niyo po ako niloko? Bakit po kayo nagsinungaling, ate? Ba't niyo po ako pinamigay sa mama niyo? Hindi niyo po ba ako mahal? Hindi niyo po ba ako
Anak hindi sa ganun. Hindi dahil bata pa ako. Pinaako lang kita kina mama kasi hindi ko kaya eh. Kasi masakit para sa akin tuwing nakikita kita. Kasi naalala kong ginawa sa akin ni Oscar. Oscar? Si Papa? Bakit po? Ano pong ginawa sa inyo ni Papa, ate? Mariing pumikit si Ate Manuela. Sunod-sunod na pumatak ang luha niya at parang may kung anong nakabara sa lalamunan niya ang pumipigil sa kanyang magsalita ng maayos. Matyaga kong hinintay na maayos niya ang sarili. Na maging handa siya sa sasabihin niya. Pero ako pala yung hindi pa handa sa maririnig ko. Totoong papa ko raw si Papa na stepfather niya lang. Ibig sabihin, sinalbahe ni Papa Oscar si Ate Manuela at yon ang dahilan kung bakit halos isang araw lang ang tinatagal sa amin ni ate tuwing bumibisita siya minsan sa isang taon. Sa kalagitnaan ng paghingi sa akin ni Ate Manuela ng tawad at pagpapaliwanag, narinig namin ang pagsinghap ni Mama. Hawak niya ang dibdib niya at mukhang hindi siya makahinga. Sa layo ng ospital sa lugar kung saan kami nakatira ay natagalan ang pagdala roon kay Mama. Umabot siya at naagapan naman pero sumuko na rin ang katawan niya sa pakikipaglaban sa dami niyang komplikasyon. 2 araw lang na binurol si Mama Vilma. Pagkatapos noon, nilibing na siya sa lote kung saan din nailibing si Papa Oscar. Hindi ka pa rin ba tapos kumain, Ri? Ano, busog ka pa ba? Ayaw mo ba nito? Hindi mo ba nagustuhan ng luto ko? Matyagang naghintay si Ate Manuela ng sagot ko. Wala akong binigay maski isang salita. Dinampot ko lang yung tinidor at tinusok-tusok yung fried chicken na niluto niya. Ayaw mo ba ng ganyang luto? Mas gusto mo ba yung style ni Mama, yung walang breading mix, yung asin lang tapos pipirituhin hanggang lumutong yung manok? Hindi po asin yun. Kalamansi, patis at paminta yun tapos pipirito niya. Okay, sige. Tatandaan ko yung recipe ni Mama para pag pinagluto ulit kita ng fried chicken, ganun ang gagawin ko. Sige na, kumain ka na. Hindi mo kailangang ubusin, kahit ilang subo lang. Basta malalamanan lang yung tiyan mo, okay na. Ano na pong mangyayari sa akin? Hindi ka naman po mananatili dito, di ba? Kailangan mo ring bumalik sa kung saan ka nagtatrabaho. May iwan ba ako dito? Na mag-isa? Ako na bang bahala sa sarili ko? Tapos papadalan mo na lang ako ng pera, ate? Hindi kita iiwan dito. Hindi ko gagawin yun. Isasama kita. Tsaka Ri, kung gusto mo, pwede mo na akong tawaging Mama. Pahig na akong ipaalam sa ibang tao na ako talaga ang mama mo. Si Mama lang ang mama ko. Ayaw po kitang tawaging Mama. Ate lang kita. Yun lang ang gusto ko. Yung ate lang kita. Kahit hindi ka magsabi, alam kong mahirap to sa'yo kaya hindi kita pipilitin, okay? Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Pero sige na, kumain ka na dyan. Aayusin ko na rin ang mga gamit mo. Po? Bakit mo po aayusin ang mga gamit ko? Maayos naman po yung mga yun Mga nakatupi yun Kasi ayaw ni Mama na makalat damitan ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mag-e-empake. I-empake ko na yung mga gamit mo kasi bukas kailangan na nating bumiyahe pa Gimaras. Ri, may trabaho ako. Nag-leave lang ako sa trabaho. Kahit gusto ko yung i-extend, hindi pwede. Gimaras? Bakit sa Gimaras? Akala ko sa Maynila ka nagtatrabaho. Ang alam namin nasa Manila ka. Hindi ba probinsya din yung Gimaras? Kailan ka pa napunta doon? Tsaka anong trabaho mo doon? Hindi niya ako sinagot. Pagtayo niya, ginulo-gulo niya lang ang buhok ko at pumasok na siya sa kwarto. Pinagkasya ni ate sa isang maleta lahat ng gamit ko. Yung mga gamit sa bahay, pinamigay niya na lang sa mga kapitbahay kasi hindi naman na raw kami babalik pa rito. Bagay na hindi ko sinang-ayunan. Sige na, oo na, babalik tayo rito para bisitahin ang puntod nila. Pero tuwing death anniversary lang ni Mama mahal ang pamasahe galing Gimaras papunta dito. Kaya nga hindi rin ako nakauwi kahit na alam kong patay naman na si Oscar. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Wala lang. Gusto lang kitang tingnan. Bawal ba? Ayaw mo ba?
Hindi sa bawal. Nagtataka lang ako. Tsaka, yung tingin mong ganyan, alam ko may ibig sabihin yan eh. Alam ko may tatanong ka sa akin. Ano ba yun? Sige na, tanong mo na. Kausapin mo ko para parehas tayong malibang. Ang layo pa natin eh. Ang haba pa ng biyahe. Anak ako ni Papa. Nung lalaking may malaking kasalanan sa'yo. Galit ka ba sa akin? Kasi anak niya ako. Nung una, ayoko sa'yo nung una. Hindi kita kayang makita. Ri, wag na. Ayoko masaktan ka sa mga sasabihin ko eh. Okay lang ate. Gusto kong malaman eh. Kaya kahit na anong opinion mo tungkol sa akin, tatanggapin ko. Ayoko sa'yo nung una. Hinayaan nga kitang magutom nun eh. Ayoko kitang pakainin. Ayoko na nilalapit ka sa akin ni Mama. Inasikaso lang kita at pinadede nung nagmakaawa na sa akin si Mama. Nung sinabi niyang aakuin ka niya, na siya nang magiging mama mo at hahayaan niya na ako magpakalayo-layo at gawin ang gusto ko. Pero Ri, siguro dahil mama mo pa rin ako, nung nasa malayo na ako, hinahanap-hanap kita. Ikaw yung dahilan eh, kung bakit umuwi pa rin ako sa atin. Nag-iwas ako ng tingin kay Ate Manuela. Bukod sa hindi ko alam kung anong isasagot ko sa sinabi niya, pakiramdam ko namamanhid na rin ako sa dami kong nararamdaman. At para sa tulad kong musmos, napakahirap intindihin o pangalanan ng mga emosyong yon. Hinawakan ni ate ang kamay ko. Pagtingin ko sa kanya, agad siyang ngumiti sa akin. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang chance? Bata pa tayo. Marami pa tayong pagkakataon para ayusin yung relasyon natin. Hindi pa huli ang lahat. Pwede nating gawin yun sa Gimaras. Doon, pwede tayong magsimula ulit. Hindi ko na siya sinagot ulit. Sa pagkakataong yon, nanahimik na rin si Ate Manuela. Kahit pikit na ang mata ko, ramdam kong panay pa rin siya ng baling at tingin sa akin na para bang bigla na lang akong mawawala sakaling hindi niya ako tingnan ng tingnan. Pagdating sa baryo kung saan meron na siyang sariling buhay, ay hindi ko naiwasang magtaka. Hindi sa pangmamaliit, pero pakiramdam ko ay mas moderno ang probinsya namin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa liblib na lugar na ito nagpunta si ate. Ba't nangungunot na naman ang noo mo? Ayaw mo ba rito? Napapangitan ka? Ate, anong trabaho mo dito? Ano bang meron sa lugar na to? Resort. Magagandang resort na dinadayo ng mga kano. Kano? Di ba yun yung mga maliliit na tao? Unano naman yung sinasabi mo eh. Yung kano, mga ano yun, mga dayo, mga puti, Amerikano. Basta taga ibang bansa na pumupunta dito para sa magagandang beach natin. Wala kasing ganito sa kanila eh. Ate, sigurado ka ba talagang mga beach ang dinadayo nila? Hindi mga babae? Pinasadahan ni ate ang paligid. Nang makita niya na halos lahat ng kanong nakakasalubong namin sa kalsada, naglalakad, nakamotor o may sasakyan man, ay may kasamang mga babaeng lokal, na gets na niya ang pinupunto ko. Yung beach talagang pinupunta ng mga karamihan dito, pero yung iba, pinapalad na dito nakakahanap ng para sa kanila. Ah, sa tagal mo dito, hindi mo ba nahanap yung para sa'yo? Hindi ko nahanap, kasi hindi ko naman hinahanap eh. Parang mas gusto ko pala yung tahimik ka lang. Kakaibang daldal mo eh. Nahahat seat ako. Ate, ano naman yun? Ha? Alin? Ayan oh, yung parang kahoy na binibenta ng lalaki. Ayan oh, pinuputol niya eh. Tapos dinidisplay sa maliit niyang mesa. Uto-uto ba yung mga dumadayo dito? Bumibili sila ng kahoy? Yun ba? Galing sa puno ng sinukuan tree yan. Sinukuan tree? Ano yun? Hindi na pinaliwanag sa akin ni ate kung ano ba talaga yung sinukuan tree. Basta dinala na lang niya ako doon para ako na mismo ang makakita kung ano bang meron doon at bakit espesyal ang tingin ng mga tao sa punong yon. Ang galing naman ito. Paano nagkaroon ng krus sa gitna yung sanga? Paano nila nalalagay? Hindi namin yan nilalagay Nandyan na talaga yan. Lahat kasi ng sinukuan tree may ganyan. Pero yun lang ba yung dahilan kaya nyo to naisipang ibenta? Kasi may bumibili? Gawa nitong krus? Sabi ng iba may dala raw swerte at proteksyon ng sinukuan tree. Ang paniniwala naman ng iba, pwede rin daw itong pampatay sa mga kampon ng kadiliman. Yun ang sabi nila.
Kampo ng dilim? Anong klaseng kampo ng dilim? Ano ba di mga engkanto, aswang, mga ganun. Walang aswang dito. Ate, sure ka? Kung walang aswang dito, ba't may mga puno dito na pwedeng panlaban sa aswang? Baka meron talaga. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo pa lang sila nahuhuli kasi magaling silang magtago. Walang aswang dito. Kasi hindi naman totoong nakakapatay ng aswang ang sinukuan tree. Gawa-gawa lang yan ni Ben para marami siyang mautong customer. Huy, huwag kang ngang maingay. Mamaya marinig ka ng mga tao Pag di naubos tong binibenta ko, sisilaban talaga kita't gagawin kitang uling kasama ng mga sinukuan. O di ba tama ako? Pinaglololo ko niya yung mga tao. Ay, Manuela, siya na ba yun? Yung kapatid na lagi mong kinukwento sa amin ni Ben? Oo, siya nga. Pasensya na. Huwag kayong mag-alala. Pag nakahanap ako ng malilipatan, lilipat kami agad. Ha? Lilipat kayo? Teka, bakit? Wag na kayong lumipat. Hindi naman kayo makakaabala Mukha namang mabait tong si... Riri po, ako po si Riri. Teka, sino po ba kayo? Magkakilala kayo ni Ate Manuela? Oo, magkakaibigan kami. Matalik na magkakaibigan. Ako, matalik na kaibigan ng Ate Manuela mo. At ni Ben. Pero yung si Ben, hindi ko alam Para kasing hindi lang friend ang tingin niya sa ate mo. Hindi lang friend? Anong ibig sabihin nun? Gusto niya si ate ko? Parang crush? Riri, hindi. Walang ganon. Magkakaibigan lang kaming tatlo. Huwag ka masyadong naniniwala sa mga pinagsasasabi ni Honey. Honey? Ate, tomboy ka ba? Ano? Ba't mo naman natanong yan? Kasi tinawag mo siyang honey. Diba para lang sa mga sweet na magnonobyo, nobya o mag-asawa lang yon? Alam mo ba kung ba't ayaw ng ate Manuela mo kay Ben? Ako kasi talaga ang gusto ng ate mo. Tas itong si Ben ayaw sumuko. Hindi rin yun totoo. Hindi ako tomboy, no? Honey ang tawag ko sa kanya kasi yun ang pangalan niya. Ah, Bakit pa kasi Honey ang pinangalan sa'yo? Hindi ka naman sweet. Maasim ka pa. Ganon? Ganon? Maasim ako? Maasim pala ako, Sige, ito. Papatikim ko sa'yo kung anong totoong maasim. Dumampot si Ate Honey ng mga sinukuan mula sa mesa ni Kuya Ben. Pinagbabato niya yon kay Kuya Ben. Nung unay, iniilagan pa yon ni Kuya Ben. Pero nung matanto niya na yung mga paninda niya yung sinukuan, agad niya yung pinagdadampot sabay awat kay Ate Honey. Hayaan na lang natin mga walang bait na yan. Sa bahay na tayo. malapit na po yung tinitirhan niyo dito? Oo, malapit na. Natatanaw mo ba yung parang lighthouse? Opo. Manager ako ng resort na yon. Tas yung bahay naming tatlo nasa kabilang banda. Mga 10 minuto pa nandun na tayo. Ano, okay ka pa ba? Kaya mo pa bang maglakad? Oo naman po. Pagdating namin sa bahay ni na Ate Manuela ay tinur niya ako agad. Tinuro niya kung nasaan ang CR, labahan, kwarto namin at kung anong mga gamit yung kanya na pwede kong galawin. At kung ano naman yung mga kina Ate Honey at Kuya Ben na hindi ko pwedeng pakialaman. Riri, anak. Ate, baka marinig ka ni Ate Honey. Mamaya kasunod lang pala natin siyang umuwi. Ha? Ang sabi ko po, baka marinig ka niyang tinawag mo akong anak. Pag narinig ka niya, edi malalaman niyang may anak ka na. Di malaman niya. Ano naman? Saka wala naman akong plano na itago sa kanila forever na anak talaga kita at hindi kapatid. Pag gusto mo nang malaman ng mga tao na ako talaga ang mama mo, pagtatapat ko yun sa kanila. Ako pong magdedesisyon? Oo, ikaw. Ikaw ang masusunod. Sabay kaming napalingon sa labas matapos naming marinig ang wang-wang galing sa patrol car ng ambulansya. May importanteng anunsyo raw ang mga tiga-barangay kaya halos lahat ng tao ay napalabas ng bahay nang wala sa oras. Ha? Ano yun? Ano sinasabi nila? Bakit daw? Di ko nga rin maintindihan Nagbibilin sila na siguraduhin daw mag-lock ng pinto at mga bintana bago matulog. Huwag na rin daw lalabas kung wala naman daw gagawin sa labas. May nabiktima na naman daw kasi. Ah, yun ba? Ano yung may nabiktima na naman? Ano, may nanakawan? Sasagot na sana si Ate Honey kay Ate Manuela nang bigla siyang mapatingin sa akin. Inisang hakbang niya ang distansya sa pagitan nila at binulong kay ate ang sagot sa tanong niya. Bata yan? Seryoso ka ba?
Oo nga, ba't ko naman gagawing joke yung ganitong bagay? Sa bagay. Pero talaga bang wala pang idea kung sino gumagawa nito? Wala pa eh. Hindi lang matinik yung mga nasa likod nito, madulas din. Tapos may haka-haka na rin kung sino yung pumatay sa unang biktima sa may aplaya, baka yun din daw yung pumatay sa pangalawang biktima. Hindi ito magkahiwalay na murder case? Teka, ba't niyo muna naisip na iisa lang yung pumapatay? Tong alam ko pero hindi ko sure kung tama ba't na-chismis lang to sa akin ng mga kumakain sa parisan eh. Ano po yung nagchismis sa inyo ng mga customer mo sa parisan? Ano daw eh? Teka, nakikinig pala sa atin tong kapatid mo. Hindi lang basta nakikinig, sumasabat pa. Ay, sorry po. Pero, pwede nyo na po ba akong isali sa pinag-uusapan nyo? Mahilig po kasi ako sa katatakutan eh. Ha? Sure ka ba? Kaya mo makinig? Hindi ka matatakot mamaya pag natutulog na? Kasi hindi naman to simpleng kwentong katatakutan na parang nababasa o kinukwento sa'yo ng mga kalaro mo eh. Kaya ko po. Naglalakad nga ako sa may pilapil at tumatawid sa may ilog kahit gabi na eh. Matapang po kaya ako na bata. Oh, matapang naman daw pala siya na bata. Sali na natin. Ano kasi? Ano nga? Ano ka ng ano eh? Yung unang biktima ng killer sa Aplaya. Teka, killer? As in, parang serial killer? Yun na yung tawag sa suspect? Kung nakakadalawang biktima na siya, tas wala naman siyang dahilan para patayin yung mga yon, di serial killer na talaga yon, di ba? Nagkibit-balikat na si Ate Manuela. Ayon kay Ate Honey, naisip daw ng mga tao na iisa lang ang pumatay sa naunang biktima at doon sa bago na kakadiskubre lang na bangkay kaninang umaga, gawa ng pareho raw ang estado ng dalawang katawan nung matagpuan. Namumutla na raw yon at nanunuyo na para daw sinipsip yung dugo at nung wala nang makuha ay yung puso naman ang sinunod. Riri, Ate naman, ginulat mo ko. ano ba kasing tinitingnan mo ng tinitingnan dyan sa may bintana, ha? Sinisigurado ko lang po na nakalak na. Nakalak yan. May grills din naman lahat ng bintana rito. Kahit na hindi natin malak ng maayos, hindi tayo mapapasok. Ate, gabi na. Oo nga. Ano, nagugutom ka na ba? Tapos na ako magluto. Maghahain na ako kung gutom ka na. Medyo gutom na. Sabay-sabay ba tayong kakain na lahat? Pag day off, nagsasabay kaming tatlo ng kain. Pero madalas, may kanya-kanya kaming racket at trabaho eh. Pagtitinda lang po ba ng sinukuan tree ang trabaho ni Kuya Ben? Sideline niya lang yun. Bartender talaga yun sa nag-iisang bar dito sa Guimaras. Yung ate Honey mo naman, waitress doon sa resort. Tas sa gabi, nagtitinda siya ng pares. Nataranta rin ako nang biglang manlaki ang mata ni Ate Manuela. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Ate Honey. Kahit hindi ko alam ang nangyayari, sumunod na rin ako at naabutan ko siyang nakikiusap dito. Anong wag na? Wag na akong umano? Para talagang wala kang ideya at hindi mo alam ang ibig ko sabihin ano. Magtinda! Huwag ka nang magtinda ng pares. Buang ka ba? Hindi pwede. Oo nga't parang racket ko lang to. Pero alam mo naman na mas malaki ang kita ko sa pagpapares kaysa sa pag-waitress sa resort, diba? Ito kaya yung bumubuhay sa pamilya ko sa Davao. Dito ko kinukuha yung perang pinapadala ko sa kanila. Pero kasi, paano yung killer? Hindi ba pwedeng pag nahuli na yun, saka ka na lang ulit magtinda ng pares? At kung hindi mahuli yon, Aber, hindi na ako magtitinda ng pares, ever? Di pamilya ko naman na mamamatay sa gutom pag nangyari yon. Isa pa, sa may plaza lang naman ako, sa may gym. Parang 2 o 3 oras lang naman, ubus na tong mga pares ko eh. Kaya wag ka na mag-alala sa akin ha, kaya kong sarili ko. Anong oras ka nga ulit natatapos magpares? Bago maghating gabi, parating ubos ng paninda ko. Mga 3 o 4 na oras. Sasama ako. Sasamahan na lang kita magtinda. Ate, paano ko? Kung sasama ka kay Ate Honey, baka pwedeng isama mo na lang din ako. Ayoko maiwang mag-isa dito eh. Di sasama ka na rin. Sino ba nagsabing maiiwang ka rito? Ano ka mo, sasama si Riri? Isasama saan? Saan ba kayo pupunta ha? Baka naman pwedeng isama niyo na rin ako. Sa may plaza, sasamahan si Honey na magtinda ng pares. Buang ba kayo? Sa kayo nakakita na magbebenta lang ng pares eh, kasama pang isang batalyon. Hindi, ako lang, walang sasama. Yang si Ben, iinisin lang ako niyan. Mamay umasim pampaninda ko eh. Habang paulit-ulit na umiiling si Ate Honey kay Ate Manuela ay pumupwesto na si ate sa pinto.
Humarang siya doon para hindi makalabas si Ate Honey. Pagkaraan ng ilang minutong sapilitang pagpapaalis kay Ate Manuela sa pinto, sumuko na rin si Ate Honey at pumayag na sumama na kami sa kanya. May hinahabol si Ate Honey na oras. Kahit na may nakahanda ng panghapunan, hindi na kami kumain sa bahay. Napagkasunduan namin na pag-uwi na lang kami maghahapunan ng maayos at yung pares ni Ate Honey ang pantatawid namin sa gutom. Isa pa nga! Okay, akin na mangkok mo. Nung nire-refillan na ni Ate Honey ng pares ang mangkok na binigay ni Kuya Ben, ay hindi makapaniwala siyang bumaling sa amin. Tinuro-turo niya si Ate Honey na parabang kinukumpirma niya sa amin kung si Ate Honey ba talaga yon. Pag-abot sa kanya ni Ate Honey ng pares, sinalat niya ang noo nito. Ano ba? Baka may makakita, isipin nilang boyfriend kita. Pambihira, ano pa naman yung lumalabas sa bibig mo? Nakakadiri. Wag na nga, wag na nga. Pwede mo namang sabihin na ayaw mo na akong mag-isang mangko eh. Hindi yung inaalis mo pag-anak ko. Tsaka ano naman kung isipin ng mga tao sa paligid na boyfriend mo ako? Ikakalugi ba yun ang negosyo mo? Oo, talagang ikalulugi ko. Karamihan ng bumibili ng pares ko, bumibili lang para magpapansin sa akin, no? Hoy! Bakit? Totoo naman Hindi ako pinanganak kahapon, Ben. Yung tingin yung mga lalaki, yung kislap ng mga mata nyo, alam na alam kong ibig sabihin yan. Kaya sa pinaglalawayan nila ako ng libre, mas okay na yung may napapala ako sa kanila, di ba? Yung bumibili sila ng pares ko habang nakatanaw sila sa akin. Ramdam nyo ba yun? Ha? Nararamdaman nyo ba yun? Umaalog eh. Para akong inaalog. Parang tatangayin ako ng hangin. Ri, kapit ka sa Ate Manuela mo ha. Tas ikaw Manuela, kapit ka sa akin. Kapitan nyo ako bago kayo liparin. Asus! Mga style mo bulok. Ginamit-gamit mo pa akong dahilan. Ang totoo niyan, gusto mo lang naman talagang hawakan ka ni Manuela. Hoy, issue ka na naman ha. Diyan ka na nga muna. 100 yan Pero, sige, dahil kaibigan kita, ililista ko muna. Ano ka mo? 100? Bakit 100? Hindi ba 35 lang ang isang mangkok ng pares? Tsaka ba't mo ako sinisingil? Hindi ba to libre? Sa hirap ng buhay ngayon, wala nang libre, no? 100 yung babayad mo sa akin kasi yung 30, tubo ng 70 mong utang. Tinubuan ko at paniguradong sa katapusan mo pa ako babayaran. Napakagulang. Ang gulang-gulang mo. Ang ganda-ganda mong babae, parang Maria Clara, pero yung atake ng ugali mo pang sindikato eh. Talo mo pa loan shark. Bumunot si Kuya Ben ng 50 pesos sa bulsa niya. Nilapag niya yon sa harap ni Ate Honey sa kasinundan ng barya. Sabi niya, 70 pesos na raw yon. Sakto sa presyo ng kinain niya. Habang pinapanood ko silang magkulitan at mag-away na parang aso't pusa, biglang sumitsit si Ate Manuela. Psst! Tama nang kakaintindi mo sa kalokohan ng dalawang yon. Yung pagkain mo munang asikasuhin mo. Malamig na yan, oh. Opo. Ano, gusto mo pa ba ng itlog? Opo, pero yung white lang. Ayoko ng lasa ng dilaw eh. Sakto, perfect pair pala talaga tayo eh. Kasi ako naman, yung dilaw ang gusto ko. Hoy, sa tabi-tabi muna ako ha. Maninigarilyo ka? Oo, isang stick lang naman eh. Akala ko ba friends lang? Pero ba't may pagpapaalam na naganap? Bakit? Bawal ba sabihin sa friend na kung saan ka pupunta? Pero ba't sa kanya mo lang sinasabi? Ba't sa akin hindi? Honey, iisang stick lang ako ha? O ano, okay na? Pwede na ba akong dumuon? Nung magkakalahating oras na mula nang umalis si Kuya Ben sa parisan ni Ate Honey, napansin kong parang aligaga si Ate Manuela. Panay ang sipat niya sa paligid habang inaasikaso niya ang customer. Namamali na nga siya ng hawak sa mangkok kaya ilang beses na siyang muntik mapaso. Ate, yellow gusto mo? Ha? Para saan? Para dyan sa paso mo. Pagkuha niya sa yelo, agad niya yung nilapit sa daliri niyang napaso. Nang mapansin niyang kakaiba ang pagtingin ko sa kanya, sinalubong niya ang mata ko. Alam ko na yan. Alam na alam ko yung mga ganyang tinginan. Grabe talaga tong si Honey. Talo niya pa yung bakterya eh. Wala pa kayong isang araw na magkasama na hawa ka na sa kanya. Ha? Wala naman po akong sinasabi Yung bibig mo, wala nga, pero yung mata mo, halatang meron. Oo na, sige na. Aamin na ako. Kanina ko pa nga hinahanap si Ben, pero hinahanap ko siya kasi nag-aalala ako sa kanya.
Delikado ngayon eh. Yun lang yun. Ate, pwede kang mag-boyfriend. Alam mo yun, di ba? Na hindi ka naman bawal ma-in love. Na pwede kang makipagmabutihan kay Kuya Ben. Halata naman na pareho kayong may gusto sa isa't isa eh. Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Kasi ayaw mo masaktan? Natatakot ka? Narinig ko na yun dati sa mga dalaga dun sa atin. Ayaw daw nilang magmahal kasi mahirap mag-move on. Masakit daw. Ayaw daw nilang masaktan. Ganun ka rin ba? Parang ganun na nga. Ayoko masaktan at ayaw ko ring masaktan si Ben. Marami siyang di alam tungkol sa akin eh. Marami akong tinatago sa kanya. Ako? Tas yung nangyari sa'yo nun? Pero di ba ate, pag mahal mo daw yung isang tao, tanggap mo yung lahat-lahat sa kanya? Kaya kung talagang mahal ka ni Kuya Ben, tatanggapin ka rin niya. Kung hindi niya kaya, you deserve someone better. Ate, seryoso ko. Huwag mo akong tawanan ha. Tama na nga yung mga ganto-ganto natin. Balik na tayo sa pagtulong sa ate Honey mo. Dami niya ng customer eh. Tapos na yata maglaro yung mga nagbabasketball sa gym. Sa dami ng customer ng Parisan, may mga customer ng hindi nakakaupo. Yung ibang kayang hawakan yung mangkok nila, kumain ng nakatayo. Yung iba naman sumalampak na sa damuhan. Gawa ng kailangan ng mauupuan ng iba, panay ang pagpasada ko sa paligid para pakiusapan yung iba na kung tapos na silang kumain, baka pwede na silang umalis. Wala pa naman akong kinailangang lapitan at kusa rin kasi yung ibang tumatayo kapag tapos na sila. Maliban sa isang grupo ng mga lalaki sa pinakadulong lamesa. Tigi isang mangkok ng pares lang naman yung in-order nila. At nung nandito pa si Kuya Ben sila customer. Pero hanggang ngayon ay parang wala pa rin silang planong umalis. Ate, kilala niyo ba yung mga lalaking yan? Kaibigan niyo rin ba? Pero di ganun kasing close na kaibigan? Hindi eh. Parang ngayon ko nga lang nakita ang mga yan. Parang dayo yata. Bakit? Napansin mo rin ba na parang kakaiba silang makatingin sa ate Honey mo? Sinong pinagbubulungan yung dalawa dyan, ha? Sali niyo naman ako. Honey, kilala mo ba yung mga lalaking yan? Hindi yan taga rito, di ba? Oo, hindi. Dayo yung mga yan. Di ko alam kung taga saan. Naging customer ko na yan eh, nung umuwi ka sa inyo. Simula nun, gabi-gabi na silang nagpupunta dito para kumain. Bakit? Ang lagkit kasi kung tumingin eh. Nasaan na ba kasi si Ben? Hoy, wag! Huwag mong paalisin. Malagkit lang yung tingin ng grupong yan sa akin, pero okay naman yung mga yan. Generous yan. Nagtitip ng libuhin. Hayaan mo na. Isa pa, tingin lang naman eh. Hanggat wala silang ginagawang masama, pagtsatsagaan ko na yung mga yan. Honey, Diyos ko naman talaga yung mga gimmick mo eh, no? Hindi ka ba kinakabahan? Baka mamaya, may balak na pala yan sa'yo. Hindi yan. Sagot ako ni Lord. At ng guardian angel ko. Hindi papayag ang dalawang yun na may mangyari sa akin, no? Kaya huwag ka na masyadong mapraning. Pabirong hinalika ni Ate Honey si Ate Manuela sa pisngi. Nang mapansin ng grupo ng mga lalaki na silang pinag-uusapan namin, bigla silang tumayo sa kinauupuan nila at sumakay agad sa motor. Mabilis na tumakbo naman si Ate Honey sa table nila. At gaya nga ng sabi niya, talagang may iniwang 1,000 yung mga lalaki para sa kanya. Di ba? Tip pa lang nila, pang ingredients ko na sa pares bukas. Bawing-bawi na ako, no? Kaya kahit hindi ko na maubos to, pwede na tayong umuwi. Pero wag muna, konti na lang to eh. Kaya pa tong pataubin ng mga damuho. Ayo, yung kanina mo pang hinahanap nandyan na. Pero anong nangyari dyan? Ba't parang iika-ika yun? Oh, labanong kulokoy na yun. Paaway ba? Tulungan niyo ako! Inaatake ako ng baboy na itim! Yon ang huling sinabi ni Kuya Ben bago siya tumumba at nawalan ng malay. Nagtulong-tulong ang mga tao para dalhin siya sa ospital. Gawa ng hindi raw ako pwede ron, napilitan si Ate Manuela na iwan ako kay Ate Honey, lalo na't kailangan pa ni Ate Honey na magligpit. Pinatulong na ako ni ate para daw mas mapabilis si Ate Honey. Ri, okay ka pa ba dyan? Kaya mo pa? Kung ngawit ka na ha, iwan mo na lang yan dyan. Ako nang bahala. Kayang-kaya pa ate. Nag-aalis lang naman ako ng mga gamit na plastic sa mangkok na ginamit ng mga customer eh. Wala namang nakakapagod dito.
Sige ha. Doon na muna ako sa mga lamesa. Lilinisin ko na yon, tas sasalansan ko na lang yan sa loob. Pagkatapos, pwede na tayo umuwi pagtapos mo dyan. Nang nasalansan ko na yung mga mangkok sa timba na iuuwi namin kasi walang tubig ang pwesto ni Ate Honey at sa bahay pa pwedeng maghugas, ay lumabas na ako para hanapin yung pusang naririnig ko. Base sa ingay nun, siguradong kuting pa yon. Nakakailang hakbang pa lang ako palayo sa pwesto, narinig ko na ang nag-uusisang boses ni Ate Honey. Ri, saan ka pupunta? Ate, dito lang. May titingnan lang ako sa paligid. May naririnig kasi akong kuting eh. Hahanapin ko lang po. Baka kailangan niya ng tulong natin. Pag mapapalayo na ako, tas hindi ko pa rin makita yung pusa, babalik po ako. Sige. Pero siguraduhin mong hindi ka talaga lalayo Ako malalagot sa Ate Manuela mo pag nawala ka. Ilang metro lang ang layo mula sa pwesto ay nahanap ko na rin ang isang itim na kuting. Baby pa po yun. Bago ko yun pulutin, tinanaw ko pa si Ate Honey. Nakita ko siyang pinapasok na yung mga upuan sa loob. Hello? Psst. May mama ka ba? Iniwan ka ba niya dito? Kasi naghahanap siya ng pagkain? Mga anong oras kaya siya babalik, no? Paano ba to? Ang dilim-dilim dito eh. Baka kaya iyak ka ng iyak kasi natatakot ka pala. Ganito na lang. Kukunin na muna kita. Sa bahay ka na muna. Tapos bukas na bukas, magpapasama ako kay Ate Manuela o di kaya kay Ate Honey para i-check kung babalik ba dito yung mama mo. Isang miyaw nga kung payag ka sa plano ko. Pag miyaw niya, yumuko na ako agad para kunin siya. Pero takot siya sa akin. Lumalayo siya at umaasik. Para makuha ang tiwala niya ay pinaamoy-amoy ko muna sa kanya ang kamay ko. Nung pamilyar na siya sa akin, saka ko lang siya ulit dinampot. Nung malapit na ako sa pwesto, nakita ko si Ate Honey na nagpupumiglas mula sa grupo ng lalaking nagtip sa kanya ng 1,000 kanina. Pagkakita niya sa akin, sumenya siyang wag akong maingay, na magtago lang ako sa may talahiban. Wala nang tao sa paligid, walang nakakita sa nangyari, kaya kahit gusto ko siyang tulungan, wala akong magawa. Sa laki at dami nung lalaking gustong kumuha kay Ate Honey, naisip ko na agad na hindi niya sila kayang takasan o kalabanin. Pero nagdasal ako. Taimtim akong nanalangin na sana maligtas siya ng pinagkakatiwalaan niyang guardian angel. Na sana biglang may mapadaan sa banda rito at magmagandang loob ang kung sino na yon para tulungan siya. Pero pagmulat ko, nakita kong naisakay na si Ate Honey sa sasakyan. Sa takot, hindi na ako nakaalis sa pinagtataguan ko. Umiyak lang ako ng umiyak doon hanggang sa marinig ko na ulit ang boses ni Ate Manuela. Ano nangyari? Bakit nandito ka? Ba't kumiiyak? Si Honey, nasan si Honey? Hindi ba dapat nasa bahay na kayo? Ano nangyari ha? Ba't hindi pa kayo nakakauwi? Ba't ganito pa to? Ba't ganito pa rito? Ate, kinuha siya. Yung mga lalaking pinag-uusapan natin kanina, kinuha nila si Ate Honey. Ate, hanapin natin si Ate Honey. Sigurado akong takot na takot siya ngayon. Sigurado akong kailangan niya ng tulong natin, ate. Inalalayan ako ni ate na tumayo. Pagkakita niya sa kuting na yakap-yakap ko, ay sunod-sunod siyang tumango bilang pagpayag na isama ko yon sa kung saan man kami pupunta. Sa estasyon kami ng pulis dumiretso. Nireport ni Ate Manuela ang nangyari kay Ate Honey, pero ang sabi ng mga pulis, wala pa raw silang magagawa. Kailangan daw kasi na 24 oras nang nawawala para makonsider na totoong nawawala ang isang tao. Ba't ba ayaw nilang maniwala sa akin? Ba't ayaw nilang maniwala na nasa panganib si Ate Honey? Dahil po ba sa edad ko? Kasi bata lang ako. Kaya ayaw nilang maniwala sa sinasabi ko. Hindi sa ganun. Ano kasi? Ano po? Kita mo naman ang Ate Honey mo, di ba? Naririnig mo yung mga sinasabi niya tungkol dun sa mga lalaki na basta bibigyan siya ng pera, okay lang sa kanya na ano. Na ano po? Ate? Dating nagbebenta ng aliw ang Ate Honey mo. Nagbebenta ng aliw? Ano po yun? Basta alam kasi ng mga tao rito na ganun dati ang Ate Honey mo eh.
Akala nila, iniisip nila na hindi naman talaga nawawala ang ate Honey mo. Nakusa siyang sumama sa mga lalaking yun para sa pera. Ate, hindi! Hindi siya kusang sumama sa mga lalaking yun para sa pera! Maniwala ka sa akin, ate! Pinilit po nila si Ate Honey! Nakita ko! Kinaladkad tapos binuhat nila si Ate Honey, ate! Niyakap ako ni Ate Manuela. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi raw kami titigil hanggat hindi namin nahahanap si Ate Honey. Pero sa ngayon, kailangan na muna naming umuwi. Bukod sa kailangan ko raw magpahinga, kailangan din daw ni Kuya Ben ang tulong namin gawa ng hindi ito makakilos pagkatapos siyang suwagi ng baboy ramo. Nabuti na lang ay natakasan niya. Nasa gate pa lang kami, naamoy na namin ang pinipritong tuyo. Nagkatinginan kami ni Ate Manuela. Gawa ng lagay ni Kuya Ben, alam namin na imposibleng si Kuya Ben ang nagpiprito. At tama kami ng hinala. Si Ate Honey nga yung nasa kusina. May hawak siyang sanse nung naabutan namin siya. Bukod sa nakapambahay siya at humuhuni-huni ng parang ibon, ay napansin kong walang galos ang mukha niya. Hindi ko alam kung paano nangyari na maski isang kalmot ay wala siya. Lalo pat nakita ko kung paano siyang sinampal at sinikmuraan ng mga mama para lang siya madala sa loob ng sasakyan. Oh, ba't ganyan kayo makatingin para kayo nakakita ng multo? Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Ayos ka lang! Mahigpit at naluluha ang mga matang niyakap ni Ate Manuela si Ate Honey. Bukod sa hindi na nga niya binalik ang yakap ni Ate Honey, iba rin ang tinging pinupukol ni Ate Honey kay Ate Manuela. Para siyang nawiwirdohan kay ate gawa ng sobrang pag-aalala ni ate para sa kanya. Hoy, kung makayakap ka, parang ang tagal-tagal natin hindi nagkita ay magkasama lang naman tayo kagabi. Hi Ray, good morning. Kumakain ka ba ng tuyo? Kung hindi, may prinito akong hotdog. Yun na lang yung para sa'yo, ha? Nung hindi ako sumagot kay Ate Honey, ay nagtataka siyang tumingin kay Ate Manuela. Hindi ko pinansin ang pagpapalitan nila ng tingin. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at tinusok-tusok sa kanyang braso. Hindi ko alam kung hindi lang ba napansin ng ate ko o sadyang tuwang-tuwa siya na okay lang si Ate Honey, kaya wala na siyang binanggit tungkol sa kakaibang lamig ng katawan nito. Nung hinawakan ko siya, para akong humawak ng bangkay. Ate, talaga bang ikaw yun? Oo naman, talagang ako to, no? Teka nga, ba't ba ganyan kayo magkapatid? Ang weird nyo. Alam nyo, gutom lang yan. Ay, nasunog yung tuyo. Kayo kasi. Teka nga. Paano ka nakatakas sa kanila, ate? Paano nakatakas kanino? Dun sa mga lalaki. Yung mga lalaking nangidnap sa'yo. Yung mga lalaking nagbibigay sa'yo ng malaking tip. Nakita kong kinuha ka nila eh. Nakita ko sinaktan ka nila. Ri, tingnan mo ko. Tingnan mo ka na mabuti. Ganito ba yung itsura ng mukhang sinaktan? Yung mukhang kinidnap? Hindi ka kinidnap? Oo. Oo? Hindi ka sigurado? Paano ko ba ito papaliwanag sa'yo? Nag-offer sila ng malaking halaga kapalit ng, yung pagtupad ko sa pantasya nila. Alam mo na, Manuela, talaga bang gusto mo na sa harap ni Riri natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon? Hindi ka kinidnap. Hindi ka nila pinilit. Kusa kang sumama sa kanila? Pag oo ni Ate Honey, bigla na lang dumapo ang kamay ni Ate Manuela sa pisngi niya. Nasisiraan ka na ba? Para saan yun? Para matauhan ka! Iniwan mo yung kapatid ko sa talahiban sa likod ng pwesto mo para sumama sa mga lalaki mo? Paano kung napahamak si Riri? Paano kung may nangyari sa kanya? Honey, napaka-selfish mo naman. Nag-promise ka sa akin, diba, na hindi mo siya pababayaan? Iyak nang iyak yung bata para siyang mamatay sa pag-aalala sa'yo. Kasi akala niya napasama ka. Yun pala bumalik lang ako sa dati kong gawain? Wala akong pakialam sa gusto mong gawin sa sarili mo o sa paraan mo para magkaroon ng pera. Pero sana inuwi mo na muna si Riri. Kung inuwi mo siya rito sa bahay kung saan safe siya, wala na akong pakialam sa mga desisyon mo eh. Sorry kasi nakalimutan kong kasama ko nga pala si Riri.
nung nakita ko yung perang ino-offer nila sa akin, wala na akong ibang naisip kundi matustusan na nun yung bubong namin na kailangang ipagawa sa Davao. Sa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ni Ate Honey kay Ate Manuela ay sunod-sunod na dumaan ang sasakyan ng pulis. Pagsilip, napansin naming nagtitipon-tipon na naman yung mga tao sa labas. Paglabas ni Ate Manuela, lumabas din ako para makiusyoso ulit. May nakita raw na 3 walang buhay na katawan ng lalaki sa talahiban, hindi kalayuan sa plaza. Dayo raw ang mga yon at base sa pinakalat na features para matukoy kung sino sila ay nagkaroon ako ng idea sa pagkakakilanlan ng mga lalaking yon. Ate Honey? Tapos na kayo makichismis sa labas? Ang Ate Manuela mo, nasa na? Di pa ba siya papasok? Ay, hayaan mo na nga. Umupo ka na, kumain ka na. Ay, sorry nga pala sa pag-iwan ko sa'yo doon. Hindi na mauulit. Hindi ko na yun gagawin ulit. Ate, ano ba talagang nangyari kagabi? Anong ginawa nila sa'yo? Alam ko yung nakita ko Hindi ka kusang sumama sa kanila. Yung mata mo, alam ko nung nagkatinginan tayo na labag sa loob mo yung pagsama sa kanila. Kaya ba't mo sinabi kay ate yung sinabi mo? Anong ginawa nila sa'yo, Ate Honey? At anong ginawa mo sa kanila? Bakit, Ri? May idea ka ba kung anong ginawa ko sa kanila? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung ano sa tingin mong ginawa ko sa kanila. May 3 lalaking patay malapit sa pwesto mo. 3 din yung lalaking kumuha sa'yo. Yung sinasabing itsura nila, alam kong sila yun. Ate, pinatay mo ba sila? Napilitan ka bang gawin yun para makatakas ka? Pag sinabi kong oo, ano gagawin mo? Isusumbong mo ba ako sa Ate Manuela mo? Sasabihin mo ba sa mga pulis? O kaya mong dalhin ng sikretong to sa hukay natin? Kasi oo ang sagot ko, Ri. Ako nga ang may gawa nun. Pero hindi ko sila pinatay para makatakas. Pinatay ko sila para ipaghiganti ang sarili ko sa ginawa nila sa akin. Bukod doon, may iba pa bang nangyari? Gaya ng? Sige nga, Ri. Pahangain mo nga ako ulit. Sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mong iba pang nangyari. Sa unang tingin, para kang si Ate Honey. Para ka pa rin si Ate Honey pero pag papakatitigan ka na, aaralin, lahat ng nakakakilala sa'yo, masasabi na may nagbago. Para kang si Ate Honey na parang hindi. Tama ka ulit. Parang hindi na talaga ako si Honey. Kasi yung Honey na kilala nyo, wala na. Pinatay na siya. Hindi kasi dininig ng langit ang panalangin niyang iligtas siya Kaya, ito na ako ngayon. Anong pinag-uusapan niyo? Secret. Secret? Riri, ano yun? Ayokong naglilihim ka sa akin. Wala po. Binibiro ka lang ni ate. Nagsorry lang siya sa nangyari at nangakong hindi na raw yun mauulit-ulit. May sasabihin nga pala ako. Alis na ako. Aalis? Nang Gimaras? Uwi ka na ng Davao? Ba't ko naman gagawin yun? Nandito ang trabaho ko. Nandito yung resort at dito kilala yung paresan ko. Dito sa bahay ang ibig kong sabihin. Teka ha, hindi ba't parang biglaan yata yung desisyon mong yan? Kung dahil to sa nangyari kanina, sorry. Sorry kung napagbuhatan kita ng kamay. Ikaw naman kasi. Hindi to dahil doon. Gusto't kailangan ko lang talaga ng sarili kong space. Ngayong mas may pera na ako at mas kaya-kaya ko na, naisip kong umalis na dito. Riri, yung kwarto ko, sa'yo na yan. Ikaw nang gumamit. Honey, teka. Pinag-isipan mo ba to ng mabuti? Oo naman, Manuela. May hindi tayo pagkakaintindihan gawa nung nangyari kanina, pero wala yun. Magkaibigan pa rin tayo. Okay nang lahat sa atin. Okay? Lilipat lang ako ng bahay pero nandito pa rin naman ako sa Gimaras. Yung pwesto ng parisan ko, doon pa rin naman. Hindi naman pwedeng pigilan ni Ate Manuela si Ate Honey, kaya kahit parang ayaw niya nung una ay napilitan siyang suportahan ang desisyon ni Ate Honey. Ri, gising. Gising, nananaginip ka. Panaginip lang? Panaginip lang yun? Buti naman. Akala ko totoo. Tinatawag mo si Honey sa panaginip mo. Takot na takot ka.
Ano bang napapanaginipan mo na may kinalaman sa kanya? Napapadalas yung ganito eh. Linggo-linggo na lang. Pagkatapos ng ilang beses na pagkatok, bumukas ang pinto at nag-aalalang pumasok si Kuya Ben na mas okay na at kaya ng kumilos ng siya lang. Si Riri ba yung sumisigaw? Binabangungot na naman ba siya? Oo eh. Ano kaya kung ipatawas mo na? Ano? Baka kasi may maitulong yung nagtatawas para di na niya maalala yung nakita niya nung gabing yun. Napatingin kaming tatlo sa bintana ng kwarto matapos naming marinig yung wang-wang ng mga pulis. Alam na namin na ang ibig sabihin nun ay may bago na namang biktima. May napatay na naman ng kung sino mang pumapatay ng mga lalaki dito sa Guimaras. Meron na namang bago? Parang mas napapadalas na yung ganyang krimen dito ah. Kailan kaya mahuhuli ang killer na yan? Ay, iba na talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat mas mag-iingat pa tayo. Manuela, si Honey nga sabihan mo na bumili ng pepper spray ba yun? O kahit anong gamit na pwede niyang pang self-defense. Ay hindi, wag na pala. Ako na lang ang bibili sa kanya ng ganon. Regalo ko na sa birthday niya. Hindi niya kailangan ng ganon. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Ate Manuela, hindi ko na po kayang itago. Akala ko kaya kong protektahan yung sikreto ni Ate Honey nung una kasi pinagtanggol niya lang naman yung sarili niya. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kasi parang nagiging kasabwat niya na ako sa pagpatay niya. Pagpatay? Si Honey? Pumapatay? Riri, ano bang sinasabi mo? Nananaginip ka pa rin ba, ha? Yun ba yung panaginip mo? May pinapatay si Honey? Kaya takot na takot ka habang tinatawag mo pangalan niya? Riri, panaginip lang yun. Pangit na panaginip, bangungot. Hindi yun totoo. Si Ate Honey mo, may kapintasan siya. May mga bagay siyang ginagawa na hindi tama. Pero hindi niya kayang gumawa ng ganito. Nabahala si Ate Manuela matapos niyang maramdaman ang panginginig ng katawan ko pagyakap niya sa akin. Nung mas kalmado na ako at alam kong kaya ko na siyang kausapin nang hindi nababasag ang boses ko, ay kumawala ako sa pagkakayakap niya sa akin. Ano yun? Gusto mong pag-usapan natin yung panaginip mo? Sige, pag-uusapan natin. May kailangan tayong pag-usapan, ate. Pero hindi po tungkol sa panaginip ko. Hindi? Tungkol saan pala? Bago ko sabihin kung ano yun, pwede bang mangako kayo na kahit parang tunog imposible, makikinig kayo sa akin? Ate, Kuya Ben? Promise, hindi kami sasabat. Hindi ka namin kukontrahin. Makikinig lang kami. Oo, Ri. Makikinig lang kami't maniniwala. Yung dalawang biktima, sigurado ko na hindi si Ate Honey ang may gawa. Pero yung tatlong lalaking napatay nung gabi, nasabi kong kinuha siya nung mga yon. Si Ate Honey ang may gawa nun. Ano? Ate, tinanong ko siya nung araw na yun. Umamin siya. Sabi niya ginawa niya daw yun para maiganti ang sarili niya. Akala ko po, napatay niya lang sila. Kasi nga po, may ginawang masama sa kanya yung tatlong yun. Pero ngayon po, na mas marami nang namamatay at mas dumadalas, hindi ko na po kayang manahimik. Hindi ko na po kayang itago at dalhin sa ukay ang sikretong to ni Ate Honey. Teka, kung si Honey ang pumapatay, ibig sabihin, siya yung aswang? Aswang? Ano? Teka, una, si Honey yung pumapatay, tas ngayon aswang? Ano ba talaga? Naguguluhan ako eh. Kahit gusto kong maniwala sa mga naririnig ko, parang mababaliw ako pag ginawa ko. Ate, nung umagang yun, pag uwi natin galing police station, diba naabutan natin siyang nagluluto? Niyakap mo si Ate Honey, diba? Wala ka bang napansing kakaiba sa kanya nun? Hindi mo ba napansin na yung balat niya? Yung katawan niya malamig? Para siyang patay. Parang bangkay. Natameme si Ate Manuela sa tanong ko. Napaupo siya sa kama na parang bigla niyang naalala ang detaling yon na aksidente niyang nakalimutan sa dami ng nangyari noong araw na yon. May naalala ko. Nung dumaan ako sa parisan ni Honey nung isang araw, napansin kong namumutla siya. Yung buhok niya, parang walang buhay. Irritable rin siya at yung sinasabi ni Riri na malamig ang katawan ni Honey.
Nararamdaman ko rin yun. Akala ko malamig lang siya nun kasi malamig yung gabi. Pero ngayong napag-usapan natin siya, oo nga, hindi normal na ganun ang temperatura niya. Hindi sinabi ni Ate Honey kung ano ba talagang nangyari sa kanya nung gabing yun. Pero alam kong meron. Ano naman kaya? Yun po yung kailangan nating alamin. Sa ngayon kasi, ang sigurado ko lang, siya yung pumapatay. Pero hindi ako sigurado kung totoo na ano ba siya eh. Kung aswang ba siya o hindi. At pag nakumpirma natin na hindi nga natin siya katulad, na kung totoo na aswang yung gumagawa ng mga sunod-sunod na pagpatay at si Honey nga yung aswang na yon, ano nang gagawin natin, ha, Ben? Papatayin natin siya? Yung kaibigan natin? Kaya mo ba yung gawin? Pero ate, ikaw na rin ang may sabi na may kabaitan naman si Ate Honey. Alam kong meron kasi nung gabing yun, pinrotektahan niya ako para hindi ako madamay. Baka madaan sa pakiusapan. Baka kaya pa ni Ate Honey na itigil to. Pero kung hindi siya papatay, hindi siya makakakain. Kung hindi siya kakain, edi siya naman yung mamamatay, di ba? Kumpirmahin muna natin. At paano naman natin gagawin yun? Ano, pupuntahan natin siya ngayon? Sa bahay niya? Kakatokin natin siya tapos tatanungin kung aswang ba siya? Kung paano siya naging aswang? Anong nangyari sa kanya nung gabing yun? At tingin mo, sarami ng tanong na pwede nating itanong sa kanya ay aamin ba talaga siya? Siyempre hindi yun aamin. Matatakot yung umamin. Kasi iisipin niya na sasabihin natin ang sikreto niya sa taong bayan. At itong galit na taong bayan na ilang linggo nang nabubuhay sa takot ay papatayin siya. Hindi naman ganun kahina ang tuktok ko. Alam kong hindi siya aamin sa atin, kaya ang plano, mamanmanan natin siya. Babantayan natin ang kilos ni Honey hanggang sa may makuha tayong ebidensya. Tapos? Hindi ko alam, Ri. Hindi ko na alam kung ano sunod na gagawin. Basta kailangan makasiguro muna tayo. 2 o 3 beses sa isang linggo ay dumadaan naman talaga kami sa parisan ni Ate Honey. Tinutulungan namin siyang magbenta gaya ng dati. Kaya hindi nakakapagtaka na hindi siya nagsususpetsya. Sa loob ng ilang araw na parang anino kaming nakasunod sa kanya, wala kaming napansin ni na Ate Manuelang kakaiba. Nung araw na nagdesisyon kaming titigilan na namin si Ate Honey, bigla niya kaming niyayang maghapunan sa bahay niya. Yon yung unang beses na pinapunta niya kami sa nilipatan niya. Naisip namin ni na Ate Manuela na kahit pwedeng totoong aswang nga si Ate Honey, ay imposibleng kaya niya kaming saktan. Kaya sumama kaming 3. Honey, the best talaga tong adobong bituka mo. Dati pa, ito na talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat ng recipe mo eh. Bakit kaya hindi mo ibenta to sa parisan? Sigurado akong tatangkilikin at mas magugustuhan ito ng iba. Magiging blockbuster din. Ay, sige. Hahanap ako ng supplier ng bituka ng baboy. Tapos pagkaya, idadagdag ko yun sa menu ko. Ay, total sarap na sarap kayong 3 sa adobong bituka. Gusto niyo bang ipagluto ko pa kayo? Para may uwi kayo. Pang-ulam niyo doon. Talaga? Sige ba, hindi ko tatanggihan yan. Psst, ano ka ba? Huwag na, Honey, huwag na. Matrabahong mag-adobo ng bituka, diba? Oo, pero kung ayaw niyo ng adobong bituka, may isa pa akong alam na paraan para ma-enjoy niyong bituka. Yung hindi niyo na kailangang lutuin para mabilis lang nakainan. Ano? Kinilaw? Umiling si Ate Honey kay Kuya Ben. Pagkakita ko ng kurba sa labi niya, nagkatinginan kami ni Ate Manuela. Parehas kaming kinutuban. Pasimpleng sinenyasan ni ate si Kuya Ben na tumayo na. Naaalis na kami. Pero hindi yon naintindihan ni Kuya Ben. Kinailangan pa siyang lapitan ni Ate Manuela. Bago pa mahila ni Ate Manuela si Kuya Ben sa hapag, nakabalik na rin si Ate Honey. Bit-bit ang palangganang may bitukang may dugu-dugupat nilalangaw. Napatakip kami ng ilong. Habang masuka-suka kami sa amoy noon, sarap naman yung nilalantakan ni Ate Honey. Pagkatapos niyang lunukin ang bituka na sigurado kaming 3 na hindi sa tao, ay bigla na lang ngumisi ng nakakakilabot si Ate Honey. Ito yung dahilan kung ba't kulang na lang itahin niyo ako sa tadyang niyo, diba? Kasi gusto niyong makumpirma yung mga haka-haka niyo.
Gusto niyong malaman kung talaga bang may aswang at kung ako ba yon? Sinong nagbigay sa inyo ng idea na ako ang nasa likod ng mga pagpatay? Si Riri? Ay, Manuela, nakinig ka na lang dapat sa kapatid mo at hindi na kayo nagpakapagod. Aswang ka nga. Tama si Riri. Pero paano? Bakit? Paano nangyari? Nung gabing yon, nangyari ang lahat nung gabing yon. Nagsinungaling ako sa inyo. Si Riri ang nagsasabi ng totoo. Inabuso ako ng 3 lalaki sa parisan. Nung tapos na sila sa akin, pinatay nila ako. Pero may nagligtas sa akin. Isang bangkilan. Ginawa niya akong katulad niya. Aswang din. Kailangan kong maging aswang para mabuhay. Kahit ayoko, tinanggap ko yung itim niyang perlas. Hindi ko pwedeng mamatay. Pag namatay ako dito, paano yung pamilya ko? Mamamatay din sila. Kawawa naman sila. Honey, wala na bang ibang paraan? Walang ibang paraan. Mamamatay ako kung hindi ko gagawin yung ginagawa ko. Maniwala kayo. Sinubukan ko. Pero parang mababaliw ako pag hindi ako nagpaalipin sa gutom ko. Sinubukan ni Ate Manuela na magsalita. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Ate Honey. Sa huli, natameme na rin si ate at tuluyan na kaming nilamon ng katahimikan. Hindi ko naman ginusto to. Ang gusto ko lang naman, mabuhay pa para sa pamilya ko. Kung meron lang aalalay sa kanila, tutulong. Mas gugustuhin ko mawala na lang eh. Maniwala kayo. Anong ibig mong sabihin? Magpapakalayo-layo ka? O papatayin ang sarili mo? Pumasok si Ate Honey sa kwarto niya. Paglabas, may dala na siyang matulis na bagay na gawa sa kahoy ng sinukuan tree. Paglapag niya nun sa mesa, naintindihan na namin ang pinararating niya. Yung bangkila na umatake sa akin, yung may gawa nung naunang 2 pagpatay, wala na siya rito. Hindi ko alam kung sanayin pumunta. Baka lumipat na sa ibang lugar para doon na maghanap ng taong gagawin niyang bagong aswang. Basta wala na. Ako na lang. Hindi ko to mapipigilan. Ang tanging paraan lang para matigil ang pagpatay, para matigil ang pagkain ko sa tao ay kung mamamatay ako. At handa akong magsakripisyo pero kailangan ko ng tulong niyo. Tulong? Anong klaseng tulong? Huwag mo sabihin gusto mo na kami ang pumatay sa'yo. Hindi ko kaya. Kung hindi ko kaya, mas lalong hindi kaya ni Manuela yan. Alam kong lagi tayong nagbabangayan. Pero hindi ba? Joke lang yun. Kasi ang totoo niyan, mahalaga sa atin ang isa't isa, di ba? Hindi yun. Kaya kong gawin yun. Akong bahala doon. Tulong kina mama ang kailangan ko. Baka pwede naman kayo na munang bahala sa kanila. Hanggang sa makagraduate lang yung mga kapatid ko. Pag kaya na nila mama na mga kapatid ko, pwede nyo nang itigil ang pagsuporta sa kanila. Oo naman. Hindi namin pababayaan ang pamilya mo. Igagapang namin sila ni Ben. Di ba, Ben? Nakangiting tumango si Ate Honey sa amin. Pagkatapos naming magyakapan na 4, tumalikod na siya. Yon ang naging hudyat namin para umalis na ng bahay niya at umuwi na sa amin. Napuno kaming 3 ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Ilang saglit pa ay narinig na namin ni Kuya Ben ang makabagbag damdaming pag-iyak ni Ate Manuela. Talaga bang hahayaan na lang natin si Honey sa gagawin niya? Ben, baka mali siya. Baka may malapitan pa tayo. Baka may iba pang paraan eh. Hindi ko pala kaya. Akala ko kaya ko na hayaan siyang gawin yun. Alam ko malaki yung kasalanan niya na mali yung pagpatay pero biktima lang din naman siya rito eh. Ate! Hindi ko kaya. Pipigilan ko si Honey. Hindi dapat tayo pumayag eh. Pinilit dapat natin siya na lumaban, na umanap pa ng ibang paraan. Narinig niyo diba? Ang sabi niya gusto niya pa mabuhay. Tulungan natin siya please. Gawin natin ang paraan para makapamuhay pa siya. Baka may paraan pa para makabalik siya sa normal. Muli kaming natahimik na 3. Alam ni ate na wala ng iba pang paraan. Sadyang hindi niya lang kayang pakawalan ang isa sa pinakamatalik niyang kaibigan kaya nagmamatigas pa siya at nagpupumilit.
Biglang tumayo si Ate Manuela. Dire-diretso siyang tumakbo sa bahay ni Ate Honey. Sa layo nun, maski isang beses ay hindi niya nagawang tumigil. Ganon niya kagustong maabutan si Ate Honey na buhay. Pagdating namin sa bahay ni Ate Honey, sinalubong kami ng kakaibang katahimikan. Natigilan kami. Parang binubulong sa amin na bagaman bumalik kami agad para pigilan si Ate Honey, ay huli pa rin kami. Nasa kwarto siya. Nasa kwarto lang siya. Pupuntahan ko siya. Manuela! Ben, bitiwan mo ko. Bitiwan mo nga ako. Gusto ko siyang makita eh. Gusto kong... Wala na siya. Alam mong nagawa niya na ang gusto niya. Napalayan na ni Honey ang sarili niya mula sa sumpa ng pagiging aswang. Manuela, pag pumasok ka sa loob, pag nakita mo siya ng ganon, hindi mo siya makakalimutan. Kaya huwag na. Huwag na. Pakiusap, Manuela, huwag na. Mahigpit na niyakap ni Kuya Ben si Ate Manuela. Paulit-ulit niyang hinagod ang likod ni ate. Pero kahit na anong pangaalo niya kay ate, hindi niya yon napatahan. Si Kuya Ben ang lakas loob na pumasok sa kwarto ni Ate Honey. Hindi namin nakita ang katawan ni Ate Honey sa kwarto. Ang naiwan lang sa kama niya ay yung sandatang gawa sa sinukuan tree. May bahid yun ng dugo. Kaya alam namin na ginawa ni Ate Honey ang plano niya at hindi siya tumakas. Ang pinaka-valid lang na paliwanag kung saan napunta ang katawan ni Ate Honey ay baka naging abo siya at nawala ng parang bula. Posible naman yon kasi hindi na siya tao. Gawa ng hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ang misteryosong pagkawala ng katawan ni Ate Honey, ay nag-file kami ng missing person complaint. Yun na rin ang nagsilbing cover-up sa lahat ng mga nangyari. Kasi wala namang maniniwala sa amin pag sinabi namin ang totoong nangyari kay Ate Honey. Kaya napilitan kaming magpanggap na nawawala lang siya kahit na hindi. Pagkaraan ng ilang taon na pagluluksa sa pagkamatay ni Ate Honey, inamin na rin namin ni Mama Manuela kay Kuya Ben ang totoo. Na anak niya ako. At tinanggap naman ako ni Kuya Ben. 3 taon din po silang naging magkarelasyon bago sila nagpakasal, Miss Anne. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na po sila nagkaanak. Kaya si Mama, si Papa Ben, at ako lang ang miyembro ng pamilya namin. Sa ngayon po ay nasa Gimaras pa rin kami. Nagtitinda pa rin kami ng sinukuan tree na minamarket pa rin naming Lucky Charm imbis na makapangyarihang punong kahoy na minsang tumapos sa pagdurusa ni Ate Honey. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.